Paano mo pipigilan ang dugo mong maging halimaw kung sa bawat tibok ng puso mo may tinig na bumubulong, lumaban ka, o lamunin ka ng dilim? Ito ay daragnaak, suspenseful, at poetic, sakto para sa cinematic opening ng iyong video. Gusto mo bang mas aggressive, mysterious, o mas emotional pa ang version nito? Pwede kitang gawa ng alternatibo. Hindi siya umiyak kahit sunog na ang balat niya sa asin. Tinitigan lang niya ako, parang galit pero mas malungkot kaysa galit. Ganito ang mga salitang binitawan ni Aling Dora, matandang hilot sa liblib na baryo ng San Martin, habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya makalimutan ang batang lalaki na halos 1 linggo lang nanatili sa kanilang baryo, 1 linggo na sapat na para magbago ang buhay ng buong komunidad. Si Nico, 10 taong gulang. Payat, tahimik, laging nakatungo. Anak daw siya ng isang magninyog na matagal ng patay, at inampo ng kanyang tiyahin, matapos matagpuan sa gubat, sugatan, at walang malay. Ayon sa mga usap-usapan, bago raw siya matagpuan, 3 araw na siyang nawawala sa bundok. At pagbalik niya, hindi na siya ang dating Nico. Walang gustong lapitan si Nico. Bukod sa amoy lupa ang kanyang katawan, may kakaiba sa kanyang mga mata, kulay abo, at parang laging basa ng luha. Ang mga bata, tinatawag siyang anak ng dilim. Pero sa kabila ng takot ng iba, may isang batang babae lang ang lumalapit sa kanya, si Lyra, 9 na taong gulang, matapang at madaldal, anak ng tindera sa palengke. Ano ba yan, para kang multo maglakad, sabay tawa ni Lyra habang tinatapik ang balikat ni Nico. Pero hindi sumagot ang bata. Tumingin lang siya kay Lyra, sa kabahagyang umiti. Ang ngiting iyon, ayon sa ina ni Lyra, ay hindi masaya, kundi parang pasasalamat o babala. Makalipas ang 2 araw, may mga manok na nagsimulang mawala. Tapos ay mga kuting. At nang sumunod na gabi, nakita ng isang lasing ang batang si Nico na nakaupo sa bubong ng kapilya, walang suot na tsinelas, at nakatitig sa buwan. Sabi pa ng lasing, tila raw nag-iba ang hugis ng katawan nito sa dilim. Imposible yan. Bata lang yon, sigaw ng kapitan. Pero natigil ang pagdududa nang matagpuan ang aso ni Aling Iska na walang laman ang katawan, parang sinipsip hanggang buto. Doon na nagsimulang maniwala ang mga tao. At si Nico. Siya ang unang pinagbintangan. Pinatawag ng barangay ang mangkukulam ng kabilang baryo. Isang matandang lalaki na tinatawag nilang Mangselo. Dala niya ang asin, langis, at itim na kandila. Iniharap si Nico sa gitna ng plaza, habang nakapaligid ang buong baryo, kasama si Lyra na umiiyak sa gilid. Wala siyang kasalanan, sigaw ng bata. Hindi siya masama. Pero walang nakinig. Nang pinaupo si Nico sa bilog ng asin, hindi siya umiyak. Hindi rin siya tumutol. Tahimik lang siyang umupo, nakapikit, parang inaamin ang lahat. Hanggang sa unti-unting namula ang kanyang balat. Nagkaroon ng mga paltos. Nag-amoy na susunog na balat ang paligid. Ang mga tao, isa-isang umatras, nanginginig. May umiyak. May nagsuka. Pero si Nico, nanatiling tahimik. Lumapit si Lyra, umiiyak, pinilit pasukin ang bilog ng asin pero pinigilan ng kanyang ina. Bakit ganun siya? Hindi naman siya ganun dati. At doon niya narinig ang boses ni Nico, mahina pero malinaw, hindi ako masama, Lyra. Nilabanan ko. Pero pagod na ko at kinabukasan, wala na si Nico. Nawala siya na parang bula. Walang iniwang bakas, kahit isang patak ng dugo o bakas ng paa. Pero sa loob ng kwartong tinuluyan niya, sa dingding, may nakasulat gamit ang uling, may mas masama pa sakin at parating na siya. Matapos ang gabi ng pagpapaluhod sa asin, hindi na muling nakita si Nico. Pero sa baryo ng San Martin, naiwan ang takot at mga tanong. Sa isip ng marami, isang nilalang na hindi nila kayang unawain ang dumaan sa kanilang buhay, at baka bumalik pa. Pero ang hindi alam ng lahat, hindi tuluyang nawala si Nico. Dinala siya ng hangin, ng isang di nakikitang puwersa, papunta sa gitna ng kagubatan, sa isang kuweba na nililihim ng mga matatanda noon pa man. Sa loob ng kuwebang iyon, muling nagkamalay si Nico, hubad, sugatan, at halos walang lakas. Subalit hindi siya nag-iisa.
Isang matandang babae, nakasuot ng balabal na gawa sa pinatuyong dahon ng banaba, ang lumapit sa kanya. Ang mga mata nito, kulay ginto, at sa bawat galaw nito ay tila nagkakaroon ng bulong ang hangin. Hindi pa huli ang lahat, bata, bulong nito habang pinapahid ng dahon ang sugat ni Nico. Ang dugo mo hindi mo kasalanan kung kanino ka nagmula. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng ilawan, unti-unting sinabi ng matanda, si Lola Kalma, isang tagapangalaga ng sinaunang lihim, ang katotohanan. Ang ina ni Nico ay isang babailan noon sa isang liblib na tribo sa bundok ng Banahaw. Isang gabi, habang ginagamot niya ang isang misteryosong lalaking sugatan, nagkaroon sila ng ugnayan, isang lalaking walang anino, malamig ang balat, at hindi nagsasalita. Hindi niya alam, ang lalaking iyon ay isang matandang aswang na gumamit ng anyo ng tao. Mula sa ugnayang iyon, isinilang si Nico. At simula noon, isinumpa ang bata, kalahating tao, kalahating nilalang ng dilim. Pero may pagpili ka, Nico, sabi ni Lola Kalma. Hindi ka tulad ng iba. Ang puso mo matibay pa. At may isa ka pang dapat malaman. Inilabas niya ang isang bagay na nakabalot sa balat ng ahas. Nang alisin ang balot, tumambad ang isang lumang kabibe na nangingintab kahit walang liwanag. Ito ang mutyang banayad, paliwanag niya. Bihira ito sa mga isinumpang nilalang. Kapag ikaw ang pinili nito, kaya nitong supilin ang itim na dugo sa iyong laman, pero kailangang pagbayaran mo ito sa pagsasanay, sa sakripisyo, sa pagkilala kung sino ka talaga. Sa mga sumunod na araw, sinanay ni Lola Kalma si Nico. Hindi upang maging mandirigma, kundi upang labanan ang kanyang sariling anino. Tinuturuan siyang huminga sa ilalim ng malamig na tubig, makinig sa bulong ng mga halaman, at kilalanin kung alin sa kanyang mga galaw ang galing sa tao, at alin ang galing sa halimaw. Pero hindi naging madali ang lahat. Tuwing sumasapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, raramdaman ni Nico ang pag-iinit ng kanyang balat, ang paglalim ng kanyang hininga, at ang matinding pagnanasa sa sariwang dugo. Sa isang pagkakataon, muntik na niyang masaktan si Lola Kalma habang ito'y natutulog. Nang makita niya ang sarili sa ilog kinabukasan, ang kanyang mga mata ay muling naging kulay abo. Hindi ko kaya baka tama sila. Halimaw ako, anya habang hawak ang mutya. Ngunit sumagot si Lola Kalma, mahigpit ang tinig. Ang halimaw ay yung sumusuko sa sarili. Ang tao, kahit may dilim sa loob niya, ay pwedeng pumili ng liwanag. Samantala, sa baryo ng San Martin, nagsimula na ring mapansin ni Lyra na may kakaiba ring nangyayari sa paligid. Muling may mga alagang nawawala. May nakita siyang anino sa tapat ng kanilang bintana tuwing 3:00 ng madaling araw, at minsan, may naririnig siyang tinig ni Nico, humihingi ng tulong. Lyra, wag mo akong kalimutan, dahil sa takot, pinilit ng ina ni Lyra na lumipat sila ng tirahan. Pero sa huling gabi nila sa lumang bahay, may kumalabog sa bubong. Isang malalim na boses ang bumulong mula sa labas, wag mong iwan si Nico. Hindi siya ang tunay na panganib. Sino ang boses na iyon? At bakit kahit nawala na si Nico, tila may mas masahol pang nilalang ang sumusunod kay Lyra? Habang lalong lumalalim ang gabi, at lalong lumalakas ang ulan sa kagubatan, unti-unti nang nabubuo ang tanong, kung ang tunay na halimaw ay hindi si Nico, sino ang paparating? Tuwing sumasapit ang gabi, hindi nakatahimikan ang kalaban ni Nico, kundi ang sarili niyang isip. Sa gitna ng kagubatan, habang tulog si Lola Kalma, gising siya, nakatanaw sa kawalan, hinihintay ang mga bulong sa hangin, ang lamig na gumagapang sa kanyang batok, ang bigat sa dibdib na parang tinig ng ina na matagal na niyang hindi naririnig. Bakit mo ako iniwan? Bakit mo akong dinala sa mundong hindi ko naintindihan? Hindi niya alam kung aling sakit ang mas mabigat, ang hindi makilala kung sino siya, o ang maramdaman na kahit saan siya magpunta, palaging may puwersang gustong lumamon sa kanya. Nitong mga nakaraang araw, lumalakas na naman ang mga sintomas. Habang nag-ensayo, bigla na lang siyang nawawala ng ulira. Kapag napupuno ng galit ang puso niya, napapansin niyang lumalalim ang kanyang boses, at tila may ibang i-boses na nakikisabay tuwing nagsasalita siya. Para siyang may kasamang isa pang nilalang sa loob ng katawan, at paulit-ulit itong sumisigaw, hindi mo kayang pigilan ang totoo mo. Sa isang gabing malamig at maulan, nagising siya sa isang bangungot,
hawak niya ang mutya, pero hindi na ito nagniningning. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang baryo ng San Martin na nasusunog. Naroon si Lyra, umiiyak, tinatawag ang pangalan niya. At sa harap ng apoy, may isang anino, matangkad, maitim, may pakpak ng paniki, at sa ilalim nito, may mahahabang kuko na puno ng dugo. Pawis na pawis siyang nagising. Agad siyang lumabas ng kuweba at napaupo sa tabi ng ilog. Doon niya naalala ang isang gabi noon, gabi ng bagyo, bago siya mawala sa bundok. Sumilong siya sa isang lumang bahay kubo. Akala niya ligtas siya roon. Pero sa dilim, lumitaw ang kanyang tiyahin, ang babaeng kinagisnan niyang magulang matapos mamatay ang kanyang ina. Hindi nito alam ang tunay niyang pinagmulan. Nang makita siya, takot na takot ang tiyahin. Tinulak siya, pinagmumura, tinawag siyang anak ng demonyo. Lumayas ka. Ibinigay ka ng ina mo sa dilim. Hindi kita anak. Yun ang gabi ng kanyang unang pagbabagong anyo. Hindi niya alam kung anong nangyari matapos noon, pero alam niyang may nawala. At mula noon, wala nang bumalik sa kanya. Ni pamilya. Ni pangalan. Wala na akong balikan, mahina niyang sambit. Wala akong karapatang bumalik. Ngunit sa likod ng kanyang pangulila, unti-unting lumitaw ang maliliit na pagbabanta. Sa gubat, may mga hayop na napapatay sa kakaibang paraan, pinatayan ng hangin, wala ng dugo, tuyo ang laman. Sa gabi, naririnig na rin ni Lola Kalma ang mga yapak sa bubong ng kuweba, mga huni ng uwak na hindi karaniwan sa kagubatan. At minsan, may amoy na nakabibingi, amoy bulok na karne, na tila galing sa mismong hangin. Hindi ikaw ang gumagawa niyan, Nico, mariing sabi ni Lola Kalma. May sumusunod sa'yo. At hindi siya basta-basta. Bakit ako? Tanong ni Nico, halos pumutok ang tinig. Bakit ako ang kailangang harapin ang lahat ng to? Bakit hindi na lang ako naging normal? Tahimik si Lola Kalma. Ngunit sa kanyang mga mata, may mabigat na katotohanang ayaw pa niyang ilabas. Nico, ang halimaw na iyon konektado sa'yo. Sa dugo mo. At sa mismong gabi ng kapanganakan mo. Hindi na siya sumagot. Pero sa loob niya, umuusbong ang takot at put. Hanggang kailan niya kailangang pasanin ang kasalanan ng isang ama na hindi niya man lang nakilala? Samantala, sa baryo, si Lyra naman ay hindi matahimik. Kahit wala na si Nico, ramdam niya ang presensya nito, lalo na tuwing gabi. Isang hating gabi, nagising siya sa ingay sa bubong. Tumahol ang mga aso, at nang silipin niya ang bintana, may nakita siyang anino ng batang nakatayo sa harap ng kanilang pintuan. Sa kanyang palad, may mutya rin, kumikinang, pero pula ang kulay. Sa pagkabigla, napaatras si Lyra. Ngunit pagtingin niya muli, wala na ang bata. Subalit sa lupa sa tapat ng kanilang bahay, may marka ng 3 kuko, malalim, parang nilikha ng isang hayop na hindi galing sa mundong ito. Bumalik si Nico sa kuweba, pero hindi niya masabi kay Lola Kalma ang nakita niya sa panaginip. Ayaw niyang isipin na siya ang sisira sa baryo. Ayaw niyang paniwalaan na siya ang magiging dahilan ng lahat ng kasiraan. Pero sa puso niya, may tinig na palaging bumubulong, wala kang ligtas. Dahil ikaw ang susi. Kinagabihan, habang tinitingnan niya muli ang mutyang banayad, napansin niya ang mailamat na ito sa gilid. At nang humawak siya rito, parang may dumaloy na init mula sa kanyang kamay papunta sa mutya, at saglit, nakita niya ang mukha ng aswang sa kanyang panaginip, ngayon ay mas malinaw. May sugat ito sa pisngi at may pendant na kahawig ng mutya pero itim ang kulay. May isa pa palang mutya. At nasa kamay ng kalaban. At sa mismong sandaling iyon, nagdilim ang paligid. Hindi dahil gabi na, kundi dahil may isang nilalang na huminto sa labas ng kuweba. Hindi ito gumagalaw. Pero ramdam niya ang presensya nito. Mabigat. Malamig. At gutom. Simula na ng paghahanap, bulong ni Lola Kalma, habang mahigpit na hawak ang lumang baston. At hindi lahat ay makakauwi ng buo. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nararamdaman ni Nico ang paglapit ng dilim. Hindi na lang ito sa gabi nagpaparamdam, kahit sa liwanag ng araw, may aninong sumusunod sa kanyang mga hakbang. Sa ilalim ng mga dahon, sa likod ng mga punong kahoy, may mga matang nakamasid,
At kahit anong gawin niya para itaboy ang takot, naroon pa rin ang panginginig ng laman tuwing naiisip niya ang nilalang sa kanyang panaginip, ang nilalang na tila konektado sa kanyang pagkatao. Si Lola Kalma, bagaman hindi nagpapakita ng takot, ay naging mas tahimik. Kadalasan, makikita siyang nakaupo sa harap ng apoy, ay hawak na lumang salamin na gawa sa itim na bato. Sa bawat pagsilip niya roon, tila may nababasang palatandaan. Hindi lang isa ang paparating, bulong niya minsan. May mga alagad na nauuna. Mga gutom. Mga galit. Isang gabi, habang natutulog si Nico, ginising siya ng malamig na ihip ng hangin. Pagbukas niya ng mata, nakita niya si Lyra, nakaupo sa bato sa tapat ng kuweba, basang-basa, nanginginig, may sugat sa braso. Hinahanap ka nila, Nico, mahina niyang sabi. Sinundan nila ako. Hindi naligtas ang baryo. Agad na inalagaan ni Lola Kalma si Lyra, habang si Nico, tulala, nakatitig sa sugat ng kaibigan. Hindi na tayo pwedeng tumakbo, anya. Kailangan na nating harapin. Paano mo pipigilan sa sumunod na araw, maging sinimulan nila ang sa bawat tibok ng puso mo. Tinuruan ni Lola Kalma si Lyra lumaban ka, kung paano gamitin ang pulseras ng tanglaw. Ito ay antigong bakal na gawa sa binasbasang tanso, sakto para sa cinematic opening ng iyong ilawan ang mga nilalang ng dilim. Gusto mo bang mas aggressive, samantala, cynical, o mas emotional pa ang muli ang mutyang banayad? Pwede kitang gawa ng alternatibo, nagnininging pa rin tuwing nilalabanan niya kahit sunog na ang balat niya sa asin. Pero sa kabila ng mga pagsasanay, dala pa rin nila ang pero mas malungkot kaysa galit. Si Lyra, ganito ang mga salitang binitawan ni Aling Dora, ay may dalang lungkot sa loob na baryo ng San Martin, sa ina, habang nanginginig ang kanilang tahanan, at ang takot na baka isang araw, ang batang lalaki mismo na halos isang linggo lang nanatili sa kanilang baryo. Hindi mo kailangan gawing linggo na sapat na para magbago ang buhay habang magkatabi silang nakaupo sa gilid ng ilog. 10 taong gulang. Kahit may dilim sa loob mo, kaya tahimik, laging nakatungo. Pero hindi sumagot si Nico. Anak daw siya ng isang magninyog na matagal ng patay, nakatuon sa malamig na kanyang tiyahin, kung saan matapos matagpuan sa gubat, nakita niya ang refleksyon at walang mukha na nagbabago. Ayon sa mga usap-usapan, bago raw siya matagpuan, ang ngipin araw na siyang nawawala sa bundok. At sa loob ng tubig, at pagbalik niya, kamay na hindi na siya ang dahilahin siya pababa. Walang gustong lapitan si umatras. Bukod sa amoy lupa ang kanyang katawan, may kakaiba sa kanyang mga mata, nagsimula ng bumigat at parang laging basa ng luha. Ang mga hayop sa gubat ay tahimik, tinatawag siyang di anak ng dilim. Ang mga ibon ay naglaho. Pero sa kabila ng takot ng iba, may isang batang babae lang ang lumalapit sa kanya. Si Lyra, si Lola Kalma, taong habang hinahaplos ang lumang baston, ay mahigpit na nagsalita. Sa susunod na gabi, ano ba yan, para kang multo maglakad. Sabay na sila nakatulog ng habang tinatapik ang balikat ni Nico. Habang lumalalim ang dilim, pero hindi sumagot ang bata na naririnig sa labas ng tumingin lang siya kay Lyra, minsan mabilis. Minsan mabagal. Ayon sa ina ni Lyra, parang sinadyang ipadinig upang takutin, kundi parang pasasalamat may o babala. Mga kaluskos sa bubong. Makalipas ang 2 araw, may mga manok na nagsimulang mawala. Isang beses, tapos may sumigaw sa kagubatan. Isang boses na hindi nila alam kung tao pa o nakita ng isang lasing ang batang si Nico na nakaupo sa bubong ng kapilya. Kung sino ang nilalang suot na tsinelas, ito'y tumahimik ng ilang sandali bago sumagot. Sabi pa ng lasing, tila raw nag-iba ang hugis ng katawan nito sa dilim. Pero hindi na siya ang ama mo noon. Imposible yan. Isa na siyang lalaking kinain bata ng dilim at sigaw ng gusto kanyang kunin. Pero natigil ang pagdududa ng para bang may napunit sa loob ni Nico na walang laman ang katawan, pilit na binubuksan ang sugat na matagal na niyang pinilit takpan. Doon na nagsimulang maniwala hindi lang ang ito tao. Laban sa halimaw. At si Nico, laban ito sa bahagi siya ng sarili niyang pinagbintangan. At paano pinatawag ng barangay ang mangkukulam ng kabilang baryo na hindi siya ligtas, isang matandang lalaki na tinatawag nilang kapahamakan. Dala niya ang bago asin, pa man siya tuluyang lamunin ng kandila. Hinawakan ni Lyra ang kamay si Nico sa gitna ng plaza. Hindi mo siya habang nakapaligid Nico. Ang buong baryo. Ikaw ang pipili si Lyra na umiiyak sa gilid. Sa distansya, wala siyang kasalanan, silang kulang liwanag, tila apoy na gumagalaw sa hangin. Pero walang isang paalala. Nang pinaupo si Nico sa bilog ng asin, hindi siya malapit umiyak. Na siya. Hindi rin siya wala ng atrasan. Tahimik lang siyang habang palapit ng palapit ang dilim, parang inaamin lalong humihigpit ang hawak ni Nico hanggang sa unti-unting namula ang kanyang malamig na hangin ay parang may dalang bulong ng mga paltos. At ang lupa sa paligid ng kuweba nag-amoy na susunog na balat ang paligid. Parang hinigop ng ang isang mga tao, isa-isang umatras, nanginginig. Si Lyra, tahimik lang sa tabi niya,
Pero May ramdam ni nagsuka. Nico ang pag-aalala sa Pero mga si mata Nico, nito. Nanatiling tahimik. Ilang beses na niyang Lumapit sinubukang si Lira, magpakatatag, pinilit pero tuwing pasukin ang naiisip bilog niya ng ang asin, sinabi ni pero Lola pinigilan Calma ng kanyang ina. na ang kanyang ama, Bakit isang ganun dating siya? nilalang ng dilim, Hindi ay naman siya siya ngayong ganun papalapit. Parang gusto At na lang doon niyang niya tumakbo. narinig ang boses ni Nico. Gabi na Mahina nang pero bumalik si malinaw. Lola Hindi Calma ako mula sa masama, paglalagay Lira. ng mga panangga sa paligid Nilabanan ng ko. gubat. Pero May dala pagod siyang na halamang kot tuyot at kinabukasan, isang wala basag na si na Nico. anting-anting. Nawala siya na May parang nakapasok bula. na. Walang Isa iniwang sa mga bakas, alagad niya. kahit isang patak ng dugo Malapit o na bakas talaga. ng paa. Pero Pero sa sa loob loob ng ng kwartong kwartong tinuluyan tinuluyan niya, niya, kundi sa ang dingding, sumunod na may sinabi ng nakasulat matanda. gamit ang uling. May mas Alam mo bang masama hindi pa lang sa ikaw akin ang at parating isinumpa, na siya, Nico? Matapos Hindi ang lang gabi dugo ng mo ang may pagpapaluhod talikala sa ng asin, dilim, hindi na muling pinapakunot nakita ang si noo ni Nico. Nico. Pero Ano sa pong baryo ibig ng San ninyong Martin, sabihin? naiwan ang takot at Ngunit mga bago tanong. pa makasagot si Lola Calma, Sa isip ng biglang marami, lumabas isang si Lira nilalang sa na hindi madilim nila na kayang bahagi ng unawain kuweba, ang dumaan sa namumutla, kanilang buhay. tila may At gustong baka sabihin bumalik pa. pero pinipigilan. Pero ang hindi alam ng Sabihin mo lahat, na, hindi Lira, tuluyang utos ng nawala si matanda. Nico. Dinala Tahimik siya ng hangin ng hanggang isang sa di nagsalita nakikitang si puwersa, Lira, halos papunta sa pabulong. gitna ng kagubatan. Sa Nakita isang ko siya kuweba na tatlong gabi nililihim bago ng ako mga pumunta matatanda dito. noon pa man. Yung nilalang hindi Sa ka loob lang ng niya kuwebang hinahanap, iyon, Nico. muling nagkamalay si Nico. Tinatawag Hubad, ka niya, sugatan, at halos sa walang pangalan lakas. mo sa tunay mong pangalan. Subalit hindi siya nag-iisa. Tumigil ang mundo ni Nico. Isang matandang babae, Totoo ba to? nakasuot ng balabal na gawa Tumango sa si pinatuyong Lira, dahon ng luha banaba, na ang bumababa ang sa lumapit sa pisngi. kanya. Sinundan Ang ko mga ang mata tinig, nito, kulay ginto, napunta at sa ako sa bawat ilog. galaw nito ay tila Doon nagkakaroon ko siya ng bulong nakita. ang hangin. Hindi ko alam Hindi kung pa bakit huli ang pero lahat, parang kilala bata, ko na siya. bulong nito habang pinapahid Lumingon ng si dahon Lola ang Calma sugat kay ni Nico. Lira. Ang dugo Sige mo na. hindi mo kasalanan kung kanino Sabihin ka mo ang nagmula. totoo. Sa At ilalim doon ng pumutok mahinang ang liwanag lihim. ng ilawan, Lola unti-unting ko siya, sinabi ng bulong ni matanda. Lira. Si Lola Calma, Yung nilalang, isang babae siya tagapangalaga dati. ng sinaunang lihim, Isa ang siyang katotohanan, diwata, tagapangalaga ng gubat. Ang ina ni Nico ay isang Pero babailan sinumpa siya ng noon sa ama isang ni Nico. liblib na tribo sa bundok Hindi ng agad Banahaw. makapaniwala si Nico. Isang gabi, habang Paano? ginagamot Paano niya ang naging isang lola mo misteryosong yun? lalaking sugatan, Bago pa man nagkaroon ako sila ng isilang, ugnayan, nagpakalayo-layo isang na lalaking ang walang nanay ko. anino, malamig ang Tinatago balat niya at ako sa hindi tao. nagsasalita. Pero ang dugo Hindi ng niya diwata, alam, ang nandoon lalaking pa rin iyon sa ay akin. isang matandang aswang Kaya na ako gumamit nakakakita ng ng mga tao. anino. Mula sa Kaya ko ugnayang naririnig iyon, ang mga isinilang si tinig. Nico. Humihikbi At simula si Lira, noon, isinumpa ang bata. Sinabi ng nanay kalahating ko na tao, balang araw, kalahating kailangan nilalang ng kong dilim. piliin kung anong panig ang Pero may papanigan pagpili ko. ka, Nico, sabi Pero ni Lola hindi ko Calma. alam na ikaw pala ang kabilang Hindi panig, katulad Nico. ng iba. Ang Nanlumo si puso Nico. mo matibay pa. Ang tanging taong At may isa ka pang dapat pinagkakatiwalaan niya, malaman. may itinatago rin pala. Inilabas niya ang isang Isa bagay palang na nakabalot ugnayan sa sa balat mismong ng nilalang ahas. na paparating upang Nang kunin alisin siya. ang balot, tumambad Ako ba ang pa isang lang, lumang kabibig mahinang na tanong nangingitab Nico, kahit walang liwanag. Hindi, sagot ni Lira, Ito ang mabilis. mutyang banayad, paliwanag Hindi ko niya. alam na ganito kahalaga ang Bihira lahat. ito sa mga isinumpang Ang alam ko nilalang. lang hindi ka masama. Kapag ikaw ang pinili Kahit nito, nakalahati ka kaya ng nitong dilim, supilin ang hindi mo itim na kailanman dugo sa iyong sinaktan ang laman. kahit sino. Pero kailangang pagbayaran Pinili mo mong ito sa lumaban, pagsasanay, sa At sakripisyo, doon ako sa pagkilala naniniwala. kung sino ka talaga. Ngunit bago pa sila Sa mga sumunod makapagsalita na pa, araw, biglang sinanay ni nanginig Lola ang lupa. Calma si Nico. Mula sa labas ng Hindi kuweba, upang maging may malakas mandirigma, na tunog, kundi parang upang basag na labanan ang bubog na kanyang pinipiga. sariling anino. At sa ere, may Tinuturuan siyang halimuyak na huminga mapait sa at ilalim ng masangsang. malamig na tubig, Makinig dumaan sa ang bulong malakas ng na mga halaman, halaman at ang mga apoy kilalanin sa kung paligid alin ay sa kanyang biglang mga namatay. galaw ang galing sa tao. Tumayo at si alin Lola ang galing Calma. sa halimaw. Nandito na Pero siya. hindi naging madali ang lahat. Pero sa halip na umatake, tuwing may sumasapit lumitaw ang ng gabi kakaibang ng tanawin sa sa labas. buwan, Ang nararamdaman gubat ay ni hindi Nico naggubat. ang pag-iinit ng kanyang Ang balat, paligid ay ang naging paglalim puti, ng kanyang manipis, hininga, parang at uso. ang matinding pagnanasa Isang sa ilusyon. sariwang dugo. O isang Sa isang pagitan ng dalawang pagkakataon, mundo, muntik na niyang masaktan ang daang si Lola walang Calma, daigdig, bulong habang ni ito'y Lola natutulog. Calma. Dito Nang siya makita daraan. niya ang sarili sa ilog Sa mundong ito, kinabukasan, lahat ang ng kanyang totoo mga ay mata lumilitaw. ay muling naging kulay abo. At ang bawat kasinungalingan Hindi ko ay kaya baka binubunyag. tama sila. Hawak ang Halimaw mutya, ako, lumapit anya si Nico habang sa hawak gilid ang ng mutya. kuweba. Ngunit At doon niya sumagot nakita si Lola ang isang Calma, babae, mahigpit ang nakalutang, may puting buhok Ang na halimaw ay umaabot yung hanggang sumusuko lupa sa sarili. at mga matang walang itim. Ang tao, kahit Sa may dilim kanyang sa loob dibdib, niya, may mutya ay rin, pwedeng itim, pumili ng bitak-bitak, liwanag at tila buhay. Samantala, sa baryo Habang ng San unti-unti Martin, itong lumalapit, nagsimula na rin naramdaman mapansin ni ni Nico Lira ang na may init sa kakaiba kanyang ring palad. nangyayari sa Ang mutya paligid. niya ay nagliliyab. Muling may mga alagang Sa kanyang nawawala. isipan, may tinig na May pumasok. nakita siyang anino sa tapat Malamig, ng kanilang bintana tuwing pamilyar. alas 3 ng madaling araw. Hindi mo At ako minsan, kailangang may labanan, naririnig anak. siyang tinig
ni Nico, Kasama ka humihingi sa ng akin. tulong. At sa Nirawag sandaling mo iyon, akong kalimutan napagtanto ni Nico dahil sa na hindi takot, lang ito pinilit tungkol ng sa ina ni Lira digmaan na na lumipat lumiwanag sila at ng dilim. tirahan. Ito rin Pero ay sa laban huling sa gabi nila pagkatao, sa lumang sa bahay, pinagmulan may kumalabog at sa sa posibilidad bubong. na baka nga hindi siya Isang nilalang para malalim na boses magligtas. ang bumulong mula sa labas. Baka nilikha Huwag siya mong para iwan si wasakin. Nico.
Mabigat siya ang ang bawat tunay na hakbang ni panganib. Nico habang papalapit Sino ang sa boses na nilalang na iyon? tinawag siyang iana. At bakit kahit nawala Hindi na na si siya Nico, sigurado tila kung may mas saan siya masahol pang nagsisimula nilalang ang at kung sumusunod saan kay Lyra? nagtatapos ang anino ng kanyang Habang lalong pinagmulan. lumalalim ang gabi, Sa at kanyang lalong kamay, lumalakas ang ang mutyang ulan sa banayad ay kagubatan, kumikislap, unti-unti pero nang hindi tulad nabubuo ng ang dati. tanong. Ngayon, Kung ang ang tunay na liwanag halimaw nito ay ay hindi si humahalo Nico, sa init sino ng ang galit, paparating? takot at pagkalito. Tuwing sumasapit ang Sa harap gabi, niya, hindi ang na katahimikan ang kalaban ni Nico, kundi ang sarili niyang Ngayon ay isip. walang mata, walang Sa gitna ng emosyon, kagubatan, tanging malamig habang na tulog layunin si ang Lola dala Calma, ay lumulutang gising sa siya, ulap ng manipis nakatanaw na sa usok. kawalan, hinihintay Hawak ang mga nito ang bulong mutyang sa hangin, itim, at ang sa lamig bawat na gumagapang mutya. sa kanyang bato, Lumalalim ang ang bigat sa pagputi ng dibdib na paligid, parang tinig parang ng ina gustong na lamunin matagal ang na niyang mundo hindi ng isang naririnig. bagong anyo ng kadiliman. Bakit mo ako iniwan? Nico, bulong nito, Bakit mo akong ang dinala boses sa ay mundong hindi tunog hindi ko ng isa, naiintindihan? kundi ng daan-daang Hindi niya kaluluwang alam nawalan kung ng aling tahanan. sakit ang mas mabigat. Ikaw Ang ay hindi bunga ng makilala aking kung sino pagkatalo. siya. O ang maramdaman Ngunit na maaari kahit kang saan maging siya susi ng magpunta, aking tagumpay. palaging may puwersang gustong Hindi lumamon sa sumagot kanya. si Nico. Nitong mga Sa halip, nakaraang araw, inilapat niya ang lumalakas palad na sa naman kanyang ang mga dibdib. sintomas. Sa likod niya, Habang naroroon nag-iensayo, si Lyra, bigla na lang nanginginig siyang pero nawawalan hindi ng umaatras. Kapag Sa napupuno kanyang ng pulso, galit ang ang puso niya, pulseras ng tanglaw ay napapansin niyang sumisiklab, lumalalim ang tila kanyang tumutugon boses, sa mutyang at bitbit tila ni may Nico. ibang iboses na Si Lola nakikisabay Calma tuwing naman ay nagsasalita tahimik, siya. nakaupo sa gilid, Para siyang may hawak ang kasamang baston, isa pang nilalang parang sa alam loob niyang ng hindi na niya katawan, pwedeng at pakialaman paulit-ulit ang itong laban. sumisigaw. Hindi Ito mo na ang kayang sandaling pigilan dapat totoo ang mo. mismong dugo ang Sa magdesisyon isang gabing kung saan malamig ito at papanig. maulan, nagising siya sa Hindi isang kita bangungot, kailangan, hawak sagot niya ni ang Nico, mutya, halos pabulong. pero hindi na ito nagniningning. At hindi ko kailangan ang Sa dilim mo kanyang para panaginip, malaman kung nakita sino niya ako. ang baryo ng San Martin Bigla, na nasusunog. isang hampas ng hangin ang dumaan. Naroon si Lyra, umiiyak, Mabilis na tinatawag lumapit ang ang pangalan nilalang niya. at tinangkang abutin si At sa Nico. harap ng Ngunit apoy, sa mismong may isang sandali ng anino, paglapit, matangkad, tumama ang maitim, pulseras may ni pakpak Lyra ng sa paniki, ere. At isang sa ilalim bugso ng nito, liwanag may ang mahahabang sumabog kuko at na puno ng napaatras dugo. ang halimaw. Pawis na pawis Walang siyang sinumang nagising. magdidikta sa kanya, Agad sigaw ni siyang Lyra. lumabas ng kuweba at Hindi napaupo ikaw. sa tabi ng ilog. Hindi ang dugo Doon niya. niya naalala ang isang Galit gabi na noon, umangal ang gabi ng nilalang. bagyo, bago siya mawala Mula sa kanyang bundok. likod, sumulpot Sumilong ang mga siya sa anino, isang lumang bahay maliliit kubo. na nilalang na parang sanggol, Akala pero niya may ligtas siya matutulis na roon. kuko. Gumagapang Pero sa sa lupa dilim, at sumisigaw lumitaw ng ang kanyang Ama. tiyahin. Ang babaeng Ama, kinagisnan tumakbo niyang si Nico, magulang matapos tinapakan mamatay ang mga ang kanyang aninong ina. gumagapang, at Hindi nito itinapat alam ang ang mutya sa tunay niyang dibdib ng pinagmulan. nilalang. Nang Ngunit makita bago siya, niya ito takot na maitulak, takot ang tinabig tiyahin. siya ng isa sa mga anino. Tinulak siya, pinagmumura, Tumilapon tinawag siya, siyang at anak muntik ng nang demonyo. mabitawan ang mutya. Lumayas ka. Sa sandaling iyon, bumukas Ibinigay ang ka ng lupa. ina mo sa dilim. Isang bitak ang Hindi lumitaw kita, sa anak. ilalim ng kanilang mga Yun paa. ang gabi ng kanyang unang Mula pagbabagong roon, may anyo. liwanag na hindi malamig, Hindi niya alam kundi kung mainit, anong nangyari maalab, matapos parang noon, apoy pero mula sa alam niyang ilalim may ng nawala. mundo. At At mula sa gitna noon, ng wala liwanag, nang bumalik may sa isang kanya. boses na narinig ni Nico, Ni boses ng pamilya. isang babae. Ni pangalan, Anak, hindi ko ginusto. Wala na akong balikan, Pinilit nila mahina ako. niyang sambit. Pero Wala lumaban akong ka. karapatang bumalik. Huwag mong hayaang Ngunit ulitin sa likod ang ng kanyang kasaysayan. pangulila, Ang unti-unting boses ng lumitaw kanyang ang ina. maliliit na pagbabanta. Napahawak si Nico Sa sa gubat, gubat, may mga hayop na sa isang napapatay iglap, sa kakaibang parang paraan, nabura ang lahat ng pinatayan ng ingay. hangin, wala ng dugo, Sa kanyang tuyo ang isipan, laman. malinaw ang isang larawan. Sa gabi, siya, naririnig hawak na ng rin ni kanyang Lola ina, Calma ang mga umiiyak yapak habang sa nasa bubong gitna ng ng kuweba. apoy. Mga huni ng uwak At na sa hindi likod, karaniwan isang sa nilalang na may kagubatan. pakpak, At humahakbang minsan, palayo, may bitbit amoy ang na itim nakabibingi, mutya. amoy bulok na karne, Ang kanyang na tila ama. galing sa mismong hangin. Ang lahat ng ito ay Hindi nagsimula ikaw sa ang gumagawa sakripisyo. niyan, Nico, At mariing sabi marahil, ni Lola matatapos Calma. rin sa isa. May sumusunod Tumayo sa'yo. si Nico. At hindi siya Sugatan, basta-basta. pawisan, nanginginig. Bakit ako? Tanong ni Tiningnan Nico, niya si Lyra halos pumutok at saka ang si tinig. Lola Calma. Bakit ako ang Saka siya kailangang lumingon harapin sa ang lahat nilalang? ng to? Kung ang Bakit gusto hindi mo'y na lang ako kapangyarihan, naging normal? kukunin mo sa akin ito ng Tahimik buo. si Lola Calma. Itinaas niya ang Ngunit mutya. sa kanyang mga mata, Sa may isang mabigat mabilis na na galaw, katotohanan, tinagan ayaw niya pa ang niyang kanyang ilabas. palad gamit ang matulis na Nico, bato. ang halimaw na iyon konektado sa'yo. Itim. Sa dugo mo. Umiikot sa At sa mutya. mismong gabi ng kapanganakan At sa sandaling iyon, pinisil Hindi niya na ito siya ng sumagot. mahigpit. Pero sa Sumabog loob niya, ang liwanag. umuusbong ang takot at Ang nilalang ay sumigaw, hanggang lumiyab, kailan niya at kailangang unti-unting pasanin ang naghiwa-hiwalay kasalanan sa ng isang alikabok. ama na hindi niya man Ang lang mga nakilala. anino ay nagsitigil, nagsigawan Samantala, at sa naglaho baryo, sa hangin. si Lyra naman ay hindi Ngunit sa matahimik. gitna ng lahat ng ito, Kahit si wala Nico na si ay Nico, nawalan ng ramdam malay. niya ang presensya nito. Nico, lalo sigaw na ni tuwing Lyra, gabi. Nilapitan siya at Isang niyakap. hating gabi, nagising Lyra, siya sa ingay mahina sa ang boses bubong. ng bata. Tumahol Hindi ang pa mga tapos, aso, at nang
Nang silipin niya May ang isa bintana, may nakita siyang anino ng ibig mong batang sabihin? nakatayo sa harap ng kanilang Ngunit bago pintuan. siya makasagot, napansin sa niya kanyang ang lamat sa may mutya mutya ay rin, gumagapang kumikinang, pa rin, pero pula ang kulay. At mula sa kakahuyan, Sa may isang pagkabigla pares na na pulang paatras mata na na muling muling bumukas. Ngunit pagtingin niya Tahimik muli, ang wala na ang paligid. bata.
Wala na ang Subalit puting sa usok, lupa sa wala na tapat ang ng mga kanilang anino. bahay, May marka ng ang tatlong gubat kuko, ay muling naging malalim, gubat, parang basang nilikha lupa, ng isang malamig hayop na na hindi hangin, galing at sa liwanag mundong ng ito. umagang unti-unting Bumalik si sumisilip Nico mula sa sa mga kuweba, dahon. pero hindi niya masabi Pero kay para Lola kay Calma Lira, ang hindi nakita na niya ito sa ang dating panaginip. gubat. Ayaw Hindi niyang na rin isipin si na Nico siya ang ang dating sisira Nico. sa baryo. Nakahiga pa rin Ayaw siya niyang sa lupa, paniwalaan na ang siya mata ay ang magiging nakapikit, dahilan ng maputla lahat ang ng mukha. kasiraan. Ang mutya Pero ay sa hawak puso pa rin niya, niya sa may kamay, tinig na ngayon palaging ay wala ng bumubulong, liwanag, wala kang tila ligtas. pagod na rin. Dahil ikaw Si ang Lola susi. Calma ay nakaluhod sa tabi niya, Kinagabihan, pinapahiran ng habang tinitingnan halamang niya muli gamot ang ang mutyang sugat sa banayad, kanyang palad. napansin niya ang mailamat na ito Buhay sa siya, gilid. mahina ngunit tiyak At na nang sabi ng humawak siya matanda. rito, parang may Pero dumaloy na marami init siyang mula sa ibinigay kanyang para kamay maitapos papunta sa ito. mutya. At Umupo saglit, si Lira sa nakita tabi niya ni ang Nico, mukha ng pinunasan aswang ang sa kanyang pawis sa noo panaginip. nito. Ngayon ay mas malinaw. Hindi niya mapigilang mapaluha. May sugat ito sa hindi pisngi sa takot at may kundi pendant sa na pagod. kahawig ng Sa dami mutya, ng mga pero tanong itim na ang ngayon kulay. ay may sagot na. At May sa isa mga pa palang sagot na mutya. hindi na niya gustong malaman At pa. nasa kamay ng kalaban. Bakit kailangan mong masaktan? At sa mismong Bulong sandaling niya. iyon, nagdilim ang Maya-maya, paligid. dahan-dahang dumilat Hindi si dahil Nico. gabi na, kundi dahil Mahina may ang isang kanyang nilalang tinig, na huminto ngunit sa labas malinaw. ng kuweba. Tapos na ba? Hindi ito Tumango si gumagalaw. Lira, pilit na ngumiti. Pero ramdam niya ang presensya nito. Tayo ang Mabigat. nanalo. Malamig. Pero hindi lang sila ang nagtamo At ng gutom. tagumpay. Pati rin si Simula Lola na ng Calma, paghahanap, na ngayon bulong ay ni Lola inilabas Calma, mula sa habang kanyang mahigpit taguan na ang hawak isang ang matandang lumang libro, baston, puno ng alikabok at hindi lahat ay panalangin. makakauwi ng buo. Ang dugo ng dilim ay Sa hindi bawat kailanman araw na nagwawagi lumilipas, kapag lalong mailiwanag sa nararamdaman puso, ni Nico ang sabing. paglapit ng dilim. Hindi na lang ito sa gabi nagpaparamdam, kahit sa liwanag ng araw, may aninong sumusunod sa kanyang mga hakbang. Sa ilalim ng mga dahon, sa likod ng mga punong kahoy, may mga matang nakamasid. At kahit anong gawin niya para itaboy ang takot, naroon pa rin ang panginginig ng laman tuwing naiisip niya ang nilalang sa kanyang panaginip, ang nilalang na tila konektado sa kanyang pagkatao. Si Lola Calma, bagaman hindi nagpapakita ng takot, ay naging mas tahimik. Kadalasan, makikita siyang nakaupo sa harap ng apoy, ay hawak na lumang salamin na gawa sa itim na bato. Sa bawat pagsilip niya roon, tila may nababasang palatandaan. Hindi lang isa ang paparating, bulong niya minsan. May mga alagad na nauuna. Mga gutom. Mga galit. Isang gabi, habang natutulog si Nico, ginising siya ng malamig na ihip ng hangin. Pagbukas niya ng mata, nakita niya si Lira, nakaupo sa bato sa tapat ng kuweba, basang-basa, nanginginig, may sugat sa braso. Hinahanap ka nila, Nico, mahina niyang sabi. Sinundan nila ako. Hindi naligtas ang baryo. Agad na inalagaan ni Lola Calma si Lira, habang si Nico, tulala, nakatitig sa sugat ng kaibigan. Hindi na tayo pwedeng tumakbo, anya. Kailangan na nating harapin. Sa sumunod na araw, sinimulan nila ang paghahanda. Tinuruan ni Lola Calma si Lira kung paanong gamitin ang pulseras ng tanglaw, isang antigong bakal na gawa sa binasbasang tanso, inilalagay sa pulsuhan upang ilawan ang mga nilalang ng dilim. Samantala, si Nico, sinubukang muli ang mutyang banayad. Kahit may lamat ito, nagnininging pa rin tuwing nilalabanan niya ang kanyang takot. Pero sa kabila ng mga pagsasanay, dala pa rin nila ang bigat ng damdamin. Si Lira, bagaman matapang sa paningin ng iba, ay may dalang lungkot sa loob, ang pagkakahiwalay sa ina, ang pagkawasak ng kanilang tahanan, at ang takot na baka isang araw, si Nico mismo ang mawala sa kanya. Hindi mo kailangang gawin to mag-isa, bulong ni Lira habang magkatabi silang nakaupo sa gilid ng ilog. Kahit may dilim sa loob mo, kilala pa rin kita. Pero hindi sumagot si Nico. Ang mata niya, nakatuon sa malamig na tubig, kung saan, saglit, nakita niya ang refleksyon ng kanyang mukha na nagbabago. Ang mga mata, umiitim. Ang ngipin, humahaba. At sa loob ng tubig, isang kamay na tila gustong hilahin siya pababa. Bigla siyang umatras. Ngunit nang pagmasdan muli, wala na ito. Sa paligid, nagsimula ng bumigat ang hangin. Ang mga hayop sa gubat ay tahimik. Ang mga ibon ay naglaho. Sa langit, ang buwan ay unti-unting natatakpan ng ulap na kulay abo. Si Lola Calma, habang hinahaplos ang lumang baston, ay mahigpit na nagsalita, sa susunod na gabi, magpapakita na siya. Hindi na sila nakatulog ng gabing iyon. Habang lumalalim ang dilim, may mga hakbang na naririnig sa labas ng kuweba. Minsan mabilis. Minsan mabagal. Parang sinadyang ipadinig upang takutin. May mga kaluskos sa bubong.
May mga aninong sumisilip sa gilid. Isang beses, may sumigaw sa kagubatan, isang boses na hindi nila alam kung tao pa o hayop. At nang tanungin ni Nico si Lola Kalma kung sino ang nilalang napaparating, ito'y tumahimik ng ilang sandali bago sumagot, ang ama mo, Nico. Pero hindi na siya ang ama mo noon. Isa na siyang lalaking kinain ng dilim at ngayon gusto kanyang kunin. Sa narinig niyang iyon, para bang may napunit sa loob ni Nico. Parang pilit na binubuksan ang sugat na matagal na niyang pinilit takpan. Hindi lang ito laban sa halimaw. Laban ito sa bahagi ng sarili niyang dugo. At paano kung sa huli tama nga ang lahat ng tao? Na hindi siya ligtas. Na siya mismo ang kapahamakan. Ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ang takot, hinawakan ni Lyra ang kamay niya. Hindi mo siya ama, Nico. Ikaw ang pipili kung sino ka. Sa distansya, may nakita silang pulang liwanag, tila apoy na gumagalaw sa hangin. Isang paalala. Isang babala. Malapit na siya. At wala nang atrasan. Habang palapit ng palapit ang dilim, lalong humihigpit ang hawak ni Nico sa mutya. Ang malamig na hangin ay parang may dalang bulong, at ang lupa sa paligid ng kuweba ay unti-unting natutuyo, parang hinigop ng isang puwersang hindi makita. Si Lyra, tahimik lang sa tabi niya, pero ramdam ni Nico ang pag-aalala sa mga mata nito. Ilang beses na niyang sinubukang umiti, magpakatatag, pero tuwing naiisip niya ang sinabi ni Lola Kalma, na ang kanyang ama, isang dating nilalang ng dilim, ay siya ngayong papalapit, parang gusto na lang niyang tumakbo. Gabi na nang bumalik si Lola Kalma mula sa paglalagay ng mga panangga sa paligid ng gubat. May dala siyang halamang tuyot at isang basag na anting-anting. May nakapasok na. Isa sa mga alagad niya. Malapit na talaga. Ngunit hindi iyon ang gumulat kay Nico, kundi ang sumunod na sinabi ng matanda. Alam mo bang hindi lang ikaw ang isinumpa, Nico? Hindi lang dugo mo ang may tanikala ng dilim, pinapakunot ang noo ni Nico. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ngunit bago pa makasagot si Lola Kalma, biglang lumabas si Lyra sa madilim na bahagi ng kuweba, namumutla, tila may gustong sabihin pero pinipigilan. Sabihin mo na, Lyra, utos ng matanda. Tahimik. Hanggang sa nagsalita si Lyra, halos pabulong. Nakita ko siya 3 gabi bago ako pumunta dito. Yung nilalang hindi ka lang niya hinahanap, Nico. Tinatawag ka niya. Sa pangalan mo sa tunay mong pangalan. Tumigil ang mundo ni Nico. Totoo ba to? Tumango si Lyra, luha na ang bumababa sa pisngi. Sinundan ko ang tinig. Napunta ako sa ilog. Doon ko siya nakita. Hindi ko alam kung bakit pero parang kilala ko na siya. Lumingon si Lola Kalma kay Lyra. Sige na. Sabihin mo ang totoo. At doon pumutok ang lihim. Lola ko siya, bulong ni Lyra. Yung nilalang, babae siya dati. Isa siyang diwata, tagapangalaga ng gubat. Pero sinumpa siya ng ama ni Nico. Hindi agad makapaniwala si Nico. Paano naging lola mo iyon? Bago pa man ako isilang, nagpakalayo-layo na ang nanay ko. Tinatago niya ako sa tao. Pero ang dugo ng diwata, nandoon pa rin sa akin. Kaya ako nakakakita ng mga anino. Kaya ko naririnig ang mga tinig. Humihikbi na si Lyra. Sinabi ng nanay ko na balang araw, kailangan kong piliin kung anong panig ang papanigan ko. Pero hindi ko alam na ikaw pala ang kabilang panig, Nico. Nanlumo si Nico. Ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya, may itinatago rin pala. Isa palang ugnayan sa mismong nilalang na paparating upang kunin siya. Ako ba pain lang, mahinang tanong ni Nico. Hindi, sagot ni Lyra, mabilis. Hindi ko alam na ganito kahalaga ang lahat. Ang alam ko lang hindi ka masama. Kahit nakalahati ka ng dilim, hindi mo kailanman sinaktan ang kahit sino. Pinili mong lumaban. At doon ako naniniwala. Ngunit bago pa sila makapagsalita pa, biglang nanginig ang lupa. Mula sa labas ng kuweba, may malakas na tunog, parang basag na bubog na pinipiga. At sa ere, may halimuyak na mapait at masangsang. Dumaan ang malakas na hangin at ang mga apoy sa paligid ay biglang namatay. Tumayo si Lola Kalma.
Nandito na siya. Pero sa halip na umatake, may lumitaw na kakaibang tanawin sa labas, ang gubat ay hindi na gubat. Ang paligid ay naging puti, manipis, parang usok. Isang ilusyon. O isang pagitan ng dalawang mundo. Ang daang walang daigdig, bulong ni Lola Kalma. Dito siya daraan. Sa mundong ito, lahat ng totoo ay lumilitaw. At ang bawat kasinungalingan ay binubunyag. Hawak ang mutya, lumapit si Nico sa gilid ng kuweba. At doon niya nakita ang isang babae, nakalutang, may puting buhok na umaabot hanggang lupa, at mga matang walang itim. Sa kanyang dibdib, may mutya rin, itim, bitak-bitak, at tila buhay. Habang unti-unti itong lumalapit, naramdaman ni Nico ang init sa kanyang palad, ang mutya niya ay nagliliyab. Sa kanyang isipan, may tinig na pumasok. Malamig. Pamilyar. Hindi mo ako kailangang labanan, anak. Kasama ka sa akin. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Nico na hindi lang ito tungkol sa digmaan ng liwanag at dilim. Ito rin ay laban sa pagkatao, sa pinagmulan, at sa posibilidad na baka nga hindi siya nilalang para magligtas. Baka nilikha siya para wasakin. Mabigat ang bawat hakbang ni Nico habang papalapit sa nilalang na tinawag siyang i-anak. Hindi na siya sigurado kung saan siya nagsisimula at kung saan nagtatapos ang anino ng kanyang pinagmulan. Sa kanyang kamay, ang mutyang banayad ay kumikislap, pero hindi tulad ng dati. Ngayon, ang liwanag nito ay humahalo sa init ng galit, takot at pagkalito. Sa harap niya, ang babae, ang nilalang na dati isang diwata, ngayon ay walang mata, walang emosyon, tanging malamig na layunin ang dala, ay lumulutang sa ulap ng manipis na uso. Hawak nito ang mutyang itim, at sa bawat tibok ng mutya, lumalalim ang pagputi ng paligid, parang gustong lamunin ang mundo ng isang bagong anyo ng kadiliman. Nico, bulong nito, ang boses ay hindi tunog ng isa, kundi ng daan-daang kaluluwang nawala ng tahanan. Ikaw ay bunga ng aking pagkatalo. Ngunit maaari kang maging susi ng aking tagumpay. Hindi sumagot si Nico. Sa halip, inilapat niya ang palad sa kanyang dibdib. Sa likod niya, naroroon si Lyra, nanginginig pero hindi umaatras. Sa kanyang pulso, ang pulseras ng tanglaw ay sumisiklab, tila tumutugon sa mutyang bitbit ni Nico. Si Lola Kalma naman ay tahimik, nakaupo sa gilid, hawak ang baston, parang alam niyang hindi na niya pwedeng pakialaman ang laban. Ito na ang sandaling dapat ang mismong dugo ang magdesisyon kung saan ito papanig. Hindi kita kailangan, sagot ni Nico, halos pabulong. At hindi ko kailangan ang dilim mo para malaman kung sino ako. Bigla, isang hampas ng hangin ang dumaan. Mabilis na lumapit ang nilalang at tinangkang abutin si Nico, ngunit sa mismong sandali ng paglapit, tumama ang pulseras ni Lyra sa ere, isang bugso ng liwanag ang sumabog at napaatras ang halimaw. Walang sinumang magdidikta sa kanya, sigaw ni Lyra. Hindi ikaw. Hindi ang dugo niya. Galit na umangal ang nilalang. Mula sa kanyang likod, sumulpot ang mga anino, maliliit na nilalang na parang sanggol pero may matutulis na kuko, gumagapang sa lupa at sumisigaw ng Ama. Ama, tumakbo si Nico, tinapakan ang mga aninong gumagapang, at itinapat ang mutya sa dibdib ng nilalang. Ngunit bago niya ito maitulak, tinabig siya ng isa sa mga anino. Tumilapon siya at muntik nang mabitawan ang mutya. Sa sandaling iyon, bumukas ang lupa. Isang bitak ang lumitaw sa ilalim ng kanilang mga paa. Mula roon, may liwanag na hindi malamig, kundi mainit, maalab, parang apoy mula sa ilalim ng mundo. At sa gitna ng liwanag, may isang boses na narinig ni Nico, boses ng isang babae. Anak, hindi ko ginusto. Pinilit nila ako. Pero lumaban ka. Huwag mong hayaang ulitin ang kasaysayan. Ang boses ng kanyang ina. Napahawak si Nico sa mutya. Sa isang iglap, parang nabura ang lahat ng ingay. Sa kanyang isipan, malinaw ang isang larawan, siya, hawak ng kanyang ina, umiiyak habang nasa gitna ng apoy. At sa likod, isang nilalang na may pakpak, humahakbang palayo, bitbit ang itim na mutya. Ang kanyang ama. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa sakripisyo. At marahil, matatapos rin sa isa. Tumayo si Nico. Sugatan, pawisan, nanginginig.
Tiningnan niya si Lyra at saka si Lola Kalma. Saka siya lumingon sa nilalang. Kung ang gusto mo'y kapangyarihan, kukunin mo sa akin ito ng buo. Itinaas niya ang mutya. Sa isang mabilis na galaw, tinaga niya ang kanyang palad gamit ang matulis na bato. Dugo. Itim. Umiikot sa mutya. At sa sandaling iyon, pinisil niya ito ng mahigpit. Sumabog ang liwanag. Ang nilalang ay sumigaw, lumiyab, at unti-unting naghiwa-hiwalay sa alikabok. Ang mga anino ay nagsitigil, nagsigawan, at naglaho sa hangin. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Nico ay nawalan ng malay. Nico, sigaw ni Lyra, nilapitan siya at niyakap. Lyra, mahina ang boses ng bata. Hindi pa tapos. May isa pa. Anong ibig mong sabihin? Ngunit bago siya makasagot, napansin nilang ang lamat sa mutya ay gumagapang pa rin. At mula sa kakahuyan, may isang pares ng pulang mata na muling bumukas. Tahimik ang paligid. Wala na ang puting usok, wala na ang mga anino. Ang gubat ay muling naging gubat, basang lupa, malamig na hangin, at liwanag ng umagang unti-unting sumisilip mula sa mga dahon. Pero para kay Lyra, hindi na ito ang dating gubat. Hindi na rin si Nico ang dating Nico. Nakahiga pa rin siya sa lupa, ang mata ay nakapikit, maputla ang mukha. Ang mutya ay hawak pa rin niya sa kamay, ngayon ay wala ng liwanag, tila pagod na rin. Si Lola Kalma ay nakaluhod sa tabi niya, pinapahiran ng halamang gamot ang sugat sa kanyang palad. Buhay siya, mahina ngunit tiyak na sabi ng matanda. Pero marami siyang ibinigay para matapos ito. Umupo si Lyra sa tabi ni Nico, pinunasan ang pawis sa noo nito. Hindi niya mapigilang mapaluha, hindi sa takot, kundi sa pagod, sa dami ng mga tanong na ngayon ay maisagot na, at sa mga sagot na hindi na niya gustong malaman pa. Bakit kailangan mong masaktan, bulong niya. Maya-maya, dahan-dahang dumilat si Nico. Mahina ang kanyang tinig, ngunit malinaw, tapos na ba? Tumango si Lyra, pilit na ngumiti. Tayo ang nanalo. Pero hindi lang sila ang nagtamo ng tagumpay, pati rin si Lola Kalma, na ngayon ay inilabas mula sa kanyang taguan ang isang matandang libro, puno ng alikabok at panalangin. Ang dugo ng dilim ay hindi kailanman nagwawagi kapag mailiwanag sa puso, sabi niya.